Isang magandang umaga pong muli po sa atin pong lahat. Kumusta na po kayo? Isang maulang umaga po. Gaya po ng palagi ko pong nakagawian po sa umpisa po ng lahat po ng aking kapahayagan. Palagi ko pong sasabihin po sa inyo pong lahat na wala po akong ipinakikilala na kahit na ano po para po sa aking sarili. Isa pong hamak, isa pong aba po na tagapagpahayag po kung ano po ang nilalaman ng atin pong banal na libro. At ang lahat nga pong nilalaman po nito ay nagmula po sa ating banal na Espiritu Santo, ang atin pong Diyos na kataas-taasang totoo. At sa pagpapatuloy nga po nung naiwan ko pong kapahayagan, nung nakaraan pong linggo po, ayun nga po ang ating mahal na Birheng Maria po. At ito pong si Jose ay nagtakda na po ng yun nga po pansamantala po ay lumayo po sa mga mahal nila sa buhay po. Dahil nga po naramdaman po ng ating mahal na Birheng Maria na si Jose po ay hindi po matatanggap ng kanya pong ina at napipinto po na sila po ay natatakot po ang ating mahal na Birheng Maria na muli po ay siya ay mawalay po sa kanya pong pinakamamahal, at yan nga po ay si Jose po. Ang Jose po na ang dati pong danika noon, ang pinakamalapit pong anghel sa ating mahal na Birhen ay tumubo sa kasalukuyan bilang si Jose, ang magiging tungkod po niya. At yun nga po, ang dalawa po ay nagpunta po sa isa pong lugar po na mangilan-ngilan lang po yung nakakakilala kay Jose po. At ang ating mahal na Birheng Maria po ay malakas po ang karisma po doon po sa lugar kung saan po dinala ni Jose po ang ating mahal na Birheng Maria, dahil nga po sa taglay niyang pino, kinis at ganda. Ang mahal na Birheng Maria po ay kinagiliwan po doon po sa lugar na yon. So, naging napakagaan po ang pagtanggap po ng pamayanan po sa dalawa po, kay Jose at kay Maria po. At dahil nga po, nag-uumpisa na sila ng isang buhay na bilang silang dalawa, bilang mag-asawa, dahil nga po yung kasal sana ng dalawa ay naudlot. Ang nais ng ating mahal na Birheng Maria, yun nga po, na ang kanyang pagkababae po hindi po niya pwedeng isuko po kay Jose nang wala pong marka ng kasal, ay hindi po nagkaroon ng katuparan po sa abot po ng kaalaman po ng ating mahal na Birheng Maria. At dahil nga po diyan, ang mahal na Birheng Maria po yung nakalimot. Wala naman siyang alam kung sino siya. Ang alam niya siya'y pangkaraniwan lamang. Ang ating pong Diyos Ama, yung pong Espiritu po ng Diyos Ama, ng ating Haring Jesucristo po, ay tutok po sa kaganapan po sa ibaba, sa buhay po ng kanyang pinakamamahal po. At napakahabang panahon na nawawala po niyang reyna, pero wala din po siyang magawa kundi magpaubaya, dahil nga po ang ating mahal na Birheng Maria ay burado po ang kanyang isipan at burado po yung kanyang nakaraan, at hindi pa po panahon upang maibalik sa kanya yung kanyang alaala. So marami pa siyang dapat pagdaanan, at hindi pa rin po handa po yung kanya pong katawan, dahil ng mga panahon pong yun ang ating pong mahal na Birhen ay halos nasa 24 o 25 taong gulang pa lamang. Nung dumating na po ang sinasabi po natin na bilang mag-asawa, dahil nga hindi naman natuloy at naudlot yung kasal,
yung unang gabi po ng ating mahal na Birheng Maria po sa piling po ni Jose. Dahil nga po ang ating mahal na Birhen ay kahit kailan po'y hindi po nagkaroon ng karanasan kahit na kanino po sa piling po ng kahit na sinong lalaki ay medyo naging kakatwa po dahil po sa kainosentahan po ng ating mahal na Birheng Maria ay may isa pong pangyayari. Hindi ko po alam kung paano ko ba ito maiipahayag sa inyo ng direkta. Sa unang gabi po ng dalawa po na nagmamahalan, kagaya po ng pangkaraniwan, yung mga bagong mag-asawa po, nung unang gabi po na ang ating pong mahal na Birheng Maria ay handa na pong isuko po ang kanyang sarili at ibigay po kay Jose ay may isa pong pangyayari na matindi pong palaisipan sa atin pong mahal na Birhen. Dahil nga po likas siyang inosente, ay parang ipinagkibit balikat na lamang po niya. Ayun nga po, nung unang gabi po na isinuko po, ang alam po ng ating mahal na Birheng Maria, isinuko niya ang kanyang sarili, labis po ang kanyang pagtataka po. Dahil nga po, hindi po niya maintindihan. Hindi ko alam kung paano ko mai-explica sa inyo. Nung unang gabi ng dalawang nagmamahalan, ang ating pong mahal na Birheng Maria ay nakatunga nga po. Dahil nga po, ito pong si Jose, bilang sila po ay magsasama na bilang mag-asawa, nagtataka po siya dahil kung bakit si Jose po ay iba po yung ikinikilos sa kung ano po yung nagaganap o kung ano po yung nangyayari. Habang ang alam po niya ay si Jose po ay kauladaw po niya. Subalit ang ating pong Birheng Maria po ay nagtataka. Dahil nga po, kita po niya kay Jose ay halos po kung ano man po yung tagpo nilang dalawa ay para pong tapos na. Subalit ang ating pong mahal na Birheng Maria po ay nagtanong po kay Jose na sino ba ang kaulayo mo? Parang dumating ka na dun sa hangganan mo. Pero bakit ang aking saplot pang baba ay nakasuot pa? So si Jose po, nung gabi pong yun ay para po napakamot po ang ulo at hindi po siya makatingin po ng tuwid po sa ating mahal na Birheng Maria at hindi po niya nabigyan ng tumpak pong kasagutan. At dahil nga po likas po ang ating mahal na Birheng Maria, inosente po, pinagkibit balikat na lamang po niya yon. Palagi po niyang naiisip na pwede pala yun na yung kapareha mo halos kita mo na halos nakarating na siya kung saan man. Pero bakit ganun? Ang kanya pong saplot na pangloob po ay nandyan pa rin po. Mahirap po sa susunod po ay nawa po'y tulungan po ninyo ako at ng ating pong Diyos na kataas-taas at kung paano ko po mai-explica sa inyo kung paano po ang ating mahal na Birhen sa mata po niya siya'y naaangkin ni Jose, pero ang katotohanan po hindi po siya nagagalaw nito. Wala na naman po tayong oras. Hanggang sa muli po, ako po ang inyong abang lingkod. Paalam at mabuhay po tayo pong lahat. Bye-bye!